Sa mismong gabi ng marangyang selebrasyon ng ikalimang anibersaryo ng kasal, gumuho ang mundo ni Isabela Sandoval nang matuklasan niyang ang kanyang asawa ay hindi lamang may kabit na buntis, kundi lihim ding nagbabalak agawin ang buong kayamanan ng kanyang pamilya. Mula sa huwad na kaligayahan, agad niyang ginawang aksyon ang sakit. Sinimulan ang isang malamig at kalkuladong paghihiganti na tuluyang maghuhubad sa mga traidor ng lahat. Ngunit kapag naibunyag na ang katotohanan at mabigat ang kabayarang binayaran, tunay bang magdadala ng kapayapaan ang paghihiganti? O ito ba ang simula ng isang bagong pagsilang para kay Isabela? Ang halimuyak ng paboritong kaldereta ni Ignacio ang sumalubong sa marangyang mansyon ng mga Sandoval sa Forbes Park. Dahan-dahang hinahalo ni Isabela ang sarsa habang ninanamnam ang bawat sandali. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo. 5 taon ng pagmamahalang inakala niyang perpekto. Humuhuni pa siya ng isang pamilyar na kanta habang inaayos ang mesa para sa dalawa. Mga kandila, ang pinakamahal na vino, at ang mga paboritong bulaklak ni Ignacio. Lahat ay nakahanda para sa isang gabing puno ng pag-ibig at sorpresa. Si Ignacio ang kanyang mundo, ang lalaking nagpatunay sa kanya na mayroon pa ring tunay na pag-ibig sa isang mundong puno ng pagkukunwari. Isang lalaking mula sa simpleng pamilya, ngunit may pangarap na kasing taas ng mga gusali sa Makati na pag-aari ng kanyang angkan. Nang ilalabas na sana niya ang regalo niya para dito, isang mamahaling relos na matagal na nitong tinitingnan sa isang magasin, ay may naalala siyang isang bagay. Isang maliit na love note. Gusto niyang isulat dito ang lahat ng pasasalamat niya. Naghahanap siya ng panulat sa kanyang bag, ngunit wala siyang makita. Nasa briefcase niya siguro. Bulong niya sa sarili. Alam niyang iiwan lang ni Ignacio sa study table nito ang briefcase bago pumasok sa banyo para mag-shower. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang home office. Amoy pa rin dito ang pabango ni Ignacio. Ngumiti si Isabela. Binuksan niya ang katad na briefcase, naghahanap ng panulat. Ngunit hindi panulat ang una niyang nakita. Isang puting sobre ang nakasiksik sa gilid. Walang pangalan. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. 2 piraso ng papel ang laman. 2 plane ticket, one way, papuntang Daly City, California. Ang petsa ng pag-alis, bukas ng umaga. Ang mga pangalan sa ticket ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ignacio de la Cruz. At ang isa pa, Cassandra Reyes. Hindi niya kilala ang babae. Ngunit ang pangalan nito, kasama ng kanyang asawa, sa isang one-way ticket ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang sentido. Baka sa trabaho lang ito. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili, kahit alam niyang niloloko niya lang ito. At doon, sa ilalim ng mga tiket, may isa pang bagay. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pangalawang telepono. Makintab at bago. Ibang-iba sa teleponong ginagamit ni Ignacio sa araw-araw. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang pinipindot ang power button. Walang password. Tila ba ang tadhana mismo ang gustong ipakita sa kanya ang katotohanan? Bumungad sa kanya ang wallpaper, isang larawan ni Ignacio, masayang-masaya, habang may isang babaeng nakasandal sa kanyang balikat. Ang babae ay bata, maganda at buntis. Hinahaplos ni Ignacio ang tiyan nito. Gusto niyang sumuka. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Binuksan niya ang message inbox. Ang pangalan sa pinakaitaas. Mahal ko. Mahal ko. Excited na ako para bukas. Sa wakas, makakaalis na tayo sa impyernong to. Tayo na lang 3. Ignacio, konting tiis na lang, mahal ko. Bukas, magsisimula na ang buhay natin. Sigurado ka bang dala mo na lahat ng kailangan ng baby natin? Mahal ko. Oo naman. At yung pera? Sigurado na ba yan? Hindi na pwedeng magkamali, Nacho. Ignacio. Ako ang bahala.
masyadong tiwala sa akin si Isabela. Hindi niya alam na unti-unti ko nang nililipat ang pondo ng kumpanya sa offshore account natin. She will never see it coming. She's too naive. Hindi na niya kinaya. Bawat salita ay parang asidong bumubuhos sa kanyang kaluluwa. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang 5 taon. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang siya ninakawan ng pera. Ninakawan siya ng buhay. Isinara niya ang telepono at dahan-dahang ibinalik ang lahat sa loob ng briefcase na para bang walang nangyari. Ang bawat galaw niya ay kalmado, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na hindi na ito naging luha. Naging lason ito. Isang lason na unti-unting kumalat sa kanyang mga ugat, pinapatay ang dating Isabela at binubuhay ang isang nilalang na puno ng galit. Love? Ang boses ni Ignacio mula sa pinto ng opisina ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo ito roon, nakasuot lang ng tuwalya at may ngiti sa mga labi. Ang ngiting minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang ngiting ngayon ay gusto niyang burahin sa mundo. Tapos ka na pala, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay milagrosong hindi nanginginig. Ngumiti siya pabalik. Isang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naghanda ako ng hapunan. Happy anniversary. Lumapit si Ignacio at niyakap siya ng mahigpit. Happy anniversary, my love. Ikaw ang lahat sa akin. Alam mo yan? Halos masuka si Isabela sa kanyang pagyakap. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Pero hindi siya gumalaw. Hinayaan niya ito. May inabot si Ignacio na isang maliit na kahon. Isang kwintas na may diamante. Para sa'yo. Isinuot nito ang kwintas sa kanyang leeg at hinalikan siya sa batok. Mahal na mahal kita, Isabela. Humarap si Isabela. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang puno ng pagkukunwari. Hinaplos niya ang pisngi nito. At sa gitna ng kanyang durog na puso, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na kasing lamig ng yelo. Mahal na mahal din kita. Sagot niya, ang boses ay malambing pa rin. Ngunit sa kanyang isipan, habang nakatitig sa lalaking sumira sa kanya, iisa lang ang kanyang sinasabi. Hintayin mo lang ang impyerno mo, Ignacio. Ang hapunan ng anibersaryo ay natapos sa isang matamis na kasinungalingan. Pinanood ni Isabela si Ignacio na ubusin ang kaldereta. Tumawa sa kanyang mga biro at pakinggan ang kanyang mga plano para sa kanilang hinaharap. Bawat segundo ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Ang lalaking kaharap niya ay isang estranghero, isang halimaw na nagtatago sa mukha ng kanyang pinakamamahal. Nang matapos sila at pagod na humikab si Ignacio, sinabi nitong matutulog na dahil maaga pa ang kanyang flight bukas. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy parang nag-iiwan ng marka ng lason sa kanyang balat. Good night, my love. I love you. Bulong nito. Good night. Sagot ni Isabela. Hindi na idinugtong ang mga salitang dati, kusa na lang lumalabas sa kanyang bibig. Hinintay niyang makapasok ito sa kanilang silid tulugan. Hinintay niyang marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto. At nang sigurado na siyang nag-iisa na siya sa gitna ng katahimikan ng malawak na mansyon, doon niya hinayaang bumagsak ang kanyang maskara. Walang hikbi, walang ingay. Isang patak lang ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, mainit at puno ng sakit. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang kanyang paningin ay tuluyan ng lumabo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang banyo. Sa ilalim ng malakas na ilaw, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod, wasak, at talunan. Nakita niya ang kwintas na suot niya, ang regalo ng pagkukunwari ni Ignacio. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na diamante. Pagkatapos, sa isang mabilis at marahas na galaw,
Hinablot niya ito mula sa kanyang leeg. Bumagsak ang kwintas sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagkalas nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Pumasok siya sa loob ng shower at binuksan ang gripo sa pinakamalamig na setting. Bumuhos ang tubig na parang yelo sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. Hinayaan niyang bumuhos ang tubig sa kanyang mukha, kasabay ng kanyang mga luhang hindi na niya mapigilan. Doon, sa ilalim ng buhos ng tubig, inilabas niya ang lahat. Ang bawat sakit, bawat alaala, bawat pangakong napako. Ang bawat mahal kita na ngayon ay isa na lamang mapait na biro. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang pag-iyak ay unti-unting humina. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nagbago ng anyo. Mula sa nag-aapoy na pighati, ito'y naging isang nagyeyelong galit. Ang bawat patak ng malamig na tubig ay tila naghuhugas hindi lang sa kanyang mga luha, kundi pati na rin sa dati niyang kahinaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nang imulat niya itong muli, wala na ang babaeng talunan sa kanyang harapan kanina. Ang nakatitig pabalik sa kanya mula sa basang salamin ay isang babaeng may mga matang matalim, malamig at puno ng determinasyon, isang reyna na inagawan ng kaharian. At ngayon ay handa nang bumawi, hindi lang ng korona, kundi ng dugo. Pagkatapos magbihis, hindi siya bumalik sa kanilang silid. Dumiretso siya sa kanyang pribadong opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiniyak na nakasecure ang linya bago i-dial ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan sa ganitong oras ng gabi. Hello? Sagot ng isang inaantok, ngunit formal na boses sa kabilang linya. Attorney Romero, gisingin na kita, sabi ni Isabela. Ang boses niya ay steady at walang bahid ng anumang emosyon. Ma'am Isabela? Agad na nagbago ang tono ni Attorney Romero na palitan ng pag-aalala. Siya ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Sandoval, isang taong mas matapat pa sa anino. May problema po ba? Nasa ospital ba kayo? Wala ako sa ospital, attorney, pero kailangan ko ng tulong mo. Ngayon din. Isang oras ang lumipas. Isang itim na sasakyan ang tahimik na pumasok sa gates ng mansyon. Si Attorney Romero, isang lalaking nasa edad 70 na may buhok na kulay pilak, ay nagmamadaling pumasok sa opisina ni Isabela. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ano ang nangyari, Hija? Tanong nito. Hindi nagsalita si Isabela. Itinuro niya lang ang puting sobre na may lamang mga plane ticket at ang pangalawang telepono ni Ignacio na nakapatong sa kanyang mesa. Mabilis na naintindihan ng matandang abogado, kinuha niya ang mga ebidensya, binasa ang mga tiket at sinilip ang mga mensahe sa telepono. Habang tumatagal, ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Ang hayop! Mahinang bulong ni Attorney Romero. Ibinalik niya ang telepono sa mesa at tumingin kay Isabela. Ano ang gusto mong gawin natin? Gusto kong mawala sa kanya ang lahat, sagot ni Isabela. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng madaling araw. Gusto kong i-freeze ang lahat ng aming joint bank accounts. Ang personal accounts niya na may koneksyon sa Sandoval Holdings. Lahat ng credit cards, lahat ng assets. Bago pa man siya makalapag sa Amerika, gusto kong malaman niyang wala siyang ni isang kusing na magagastos. Tumango ang abogado. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Magagawa natin yan. Dahil sa prenuptial agreement at sa posisyon mo bilang majority shareholder, may karapatan kang gawin yan, lalo na kung may malinaw na ebidensya ng economic infidelity at corporate embezzlement. At ang mga mensaheng ito na ang ebidensya. Hindi lang yan, dagdag ni Isabela. Tumayo siya at kinuha ang isang album ng mga litrato mula sa estante. Ang kanilang wedding album. Binuklat niya ito hindi para sariwain ang mga alaala, kundi para maghanap ng mga armas. Marami siyang business trips sa nakalipas na 2 taon, mga biyaheng sinabi niyang para sa kumpanya.
Gusto kong imbestigahan mo ang bawat isa. Gusto kong malaman kung saan talaga napunta ang pera ng Sandoval Holdings sa mga panahong yon. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang litrato. Isang masayang kuha nila sa isang charity ball. Naalala niya ang gabing iyon. Sinabi ni Ignacio na kailangan niyang umalis agad kinabukasan papuntang Singapore para sa isang biglaang meeting. Ngayon, habang tinititigan ng petsa sa ilalim ng litrato, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Ang petsang yon ay tumutugma sa isa sa mga malalaking transfer ng pera na una niyang napansin sa mga dokumento ng kumpanya ilang buwan na ang nakalipas. Isang transfer na ipinaliwanag ni Ignacio bilang investment placement. Isinara niya ang album. Magsimula ka doon, attorney. Kinabukasan, si Isabela ay ang perpektong asawa. Ipinaghanda niya ng almusal si Ignacio. Tinulungan niya itong mag-empake. Maingat na inilalagay ang mga damit nito sa maleta. Sigurado ka bang ayaw mong sumama, love? Pwede naman tayong mag-extend para makapagbakasyon, sabi ni Ignacio habang isinusuot ang kanyang mamahaling relos. Ang relos na bigay niya noong nakaraang Pasko. Ngumiti si Isabela. Wag na, maraming trabaho dito. Basta mag-ingat ka doon, ha? Tumawag ka pagdating mo. Lumapit siya at inayos ang kwelyo ng polo nito. Mamimiss kita. Hinalikan siya ni Ignacio. I'll miss you more. Babalik ako agad, pangako. Ang salitang pangako ay tumarak sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi natinag. Sinamahan niya ito hanggang sa pintuan. Pinanood niya ang sasakyan nitong papalayo sa kanilang driveway hanggang sa mawala ito sa paningin. Nang siya na lang ulit ang natira, pumasok siya pabalik sa loob. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho. Tumayo siya sa gitna ng kanilang sala, sa gitna ng katahimikan, at hinintay ang hudyat. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Attorney? Ma'am Isabela, sabi ng boses ni Attorney Romero sa kabilang linya. May tunog ng tagumpay sa kanyang boses. Lahat ay nakahanda na. Ang mga bangko ay naabisuhan na. Ang mga credit card companies na contact na. Ang lahat ng legal papers ay nakafile na. Huminto sandali ang matandang abogado na para bang binibigyan ng diin ang kanyang mga susunod na salita. Sa isang utos niyo lang, mawawala sa kanya ang lahat. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa asul na kalangitan, kung saan lilipad ang eroplanong magdadala sa kanyang asawa palayo. Palayo sa kanya at papunta sa kanyang pagkawasak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gawin mo na. Para kay Ignacio de la Cruz, siya na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Habang mahigpit niyang niyayakap si Isabela sa departure area ng NAI, isang ngisi ang pilit niyang pinipigilan. Ang galing niyang umarte, ang galing niyang magsinungaling. 5 taon. 5 taon niyang pinagplanuhan ang lahat ng ito sa kanyang isipan at ngayon, sa wakas, ay nagaganap na. Mag-iingat ka dito, love, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hinalikan niya ito sa noo. 1 kilos na libu-libong beses na niyang ginawa. Ngunit ngayon, ay wala ng kahulugan. Isa na lamang itong parte ng palabas. Tatawagan kita agad pagkalapag na pagkalapag ko. Mamimiss kita, sagot ni Isabela. Ang mga mata nito'y tila naluluha. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ako mamimiss dahil hindi na ako babalik. Gusto niyang isigaw. Ngunit sa halip, ngumiti lang siya. I'll miss you more. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang pamilyar na anino malapit sa isang bookstore, si Cassie. Nakatayo ito roon, nagkukunwaring nagbabasa ng magazine, ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanila. Ang reyna ng kanyang bagong buhay, ang ina ng kanyang magiging anak. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Isabela. Sige na, kailangan ko nang pumasok.
Baka maiwan pa ako ng flight. Kinuha niya ang kanyang hand-carry luggage, nagbigay ng isang huling mabilis na halik at tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Bawat hakbang palayo kay Isabela ay isang hakbang papalapit sa kalayaan, sa kayamanan, sa buhay na matagal na niyang pinapangarap, malayo sa anino ng pamilya Sandoval. Nang makalagpas na siya sa immigration, agad niyang hinanap si Cassie. Nakita niya itong naghihintay malapit sa kanilang boarding gate. Ang mukha ay hindi maipinta sa pananabik. "Nacho?" sabi nito. Sabay yakap sa kanya ng mahigpit. "Akala ko hindi mo na siya bibitawan." Tapos na ang palabas. Bulong ni Ignacio, sabay halik sa labi ni Cassie. "Tara na. Hinihintay na tayo ng ating bagong buhay." Magkahawak kamay silang pumasok sa eroplano. First class. Ito ang simula. Ang mga flight attendant ay bumabati sa kanila. Inaalok sila ng inumin. Umupo sila sa kanilang maluluwag na upuan. Ang layo sa ekonomiya kung saan siya dati nararapat. Nang nasa himpapawid na sila at ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na lang sa ibaba. Isang bote ng Dom Perignon ang dumating sa kanilang mesa. Si Ignacio mismo ang nagsalin sa 2 flute glass. Itinaas niya ang kanyang baso. "Para sa atin? Para sa atin," sagot ni Cassie. Ang mga matay nagniningning. Nag-toast sila. "At para sa ating baby." Hinaplos nito ang kanyang medyo umuumbok ng tiyan. Napangiti si Ignacio. Lahat ay perpekto. Finally, tapos na ang pagpapanggap. Ang hirap kayang maging mabait na asawa sa isang babaeng kasing boring ng mga board meeting niya. Tumawa si Cassie. Grabe ka naman sa kanya. Kung hindi dahil sa pagiging naive niya, wala tayo dito ngayon. "Tama ka," sabi ni Ignacio, sabay inom ng champagne. Wala siyang kaalam-alam. Hanggang ngayon siguro, iniisip niyang nasa Singapore ako para sa isang business deal. Hindi niya alam na ang pinirmahan niyang mga dokumento noong nakaraang linggo ay ang final transfer na papunta sa account natin. Sumandal si Cassie sa kanyang balikat. "Ano ang una nating bibilhin pagdating natin doon?" "Gusto ko ng bahay na may malaking garden at isang G-Wagon." "Lahat ng gusto mo, makukuha mo," mayabang na sabi ni Ignacio. "Ang perang nakuha natin ay sapat na para hindi na tayo magtrabaho habang buhay. Bubuhayin natin ang anak natin na parang isang tunay na hari." Habang nagpapatuloy ang kanilang paglipad, pinagplanuhan nila ang lahat. Ang pangalan ng kanilang anak, ang disenyo ng kanilang magiging bahay sa California, ang mga lugar na pupuntahan nila, ang mga mamahaling bagay na bibilhin nila. Sa bawat salita, mas lalo siyang nakukumbinsi na tama ang kanyang ginawa. Karapat-dapat siya sa buhay na ito. Pinaghirapan niya ito. Pinanood niya si Cassie habang mahimbing itong natutulog sa kanyang balikat. Ito ang babaeng para sa kanya. Hindi katulad ni Isabela na laging pinaparamdam sa kanya na isa lang siyang tagalabas, isang hamak na De La Cruz na pumasok sa mundo ng mga Sandoval. Kay Cassie, siya ang hari. Siya ang lahat. Nang inanunsyo ng piloto na malapit na silang lumapag sa San Francisco International Airport, isang kakaibang kaba at pananabik ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na, ang katuparan ng lahat. Pagkalapag ng eroplano, habang naghihintay na makababa, hindi niya mapigilang ngumiti. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang teleponong para lang sa kanila ni Cassie. Ang lumang telepono niya para kay Isabela ay matagal na niyang itinapon. "Welcome to the United States of America," bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang telepono. Handa nang i-check ang kanilang bank account para makita ang milyon-milyong dolyar na naghihintay sa kanila. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang banking app, sunod-sunod na mensahe ang pumasok. Mga email notification galing sa iba't ibang bangko. BDO alert. Your credit card transaction of 5,000 at duty-free has been declined. BPI alert. Your credit card ending in 422 has been temporarily suspended.
Citibank alert. Transaction denied. Your card has been blocked by the primary account holder. Security Bank alert. Transaction denied. HSBC alert. Transaction denied. Sunod-sunod. Walang tigil. Ang kanyang mga personal na credit card, ang kanilang joint account cards, ang supplementary cards na nakapangalan sa kanya. Lahat. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Agad niyang sinubukang buksan ang kanyang banking app, ngunit isang mensahe ang lumabas. Account frozen. Please contact your bank. Anong nangyayari? Tanong ni Cassie. Napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang sinusubukang i-refresh ang kanyang telepono. Baka isang pagkakamali lang. Baka system error lang. Ngunit sa bawat pag-refresh, ang katotohanan ay lalong lumilinaw. Walang system error. Ito ay isang atake. Isang perpektong, nakamamatay na atake. At iisa lang ang taong may kakayahang gawin ito. Isabela. Ang malamig na hangin ng San Francisco ang unang sumampal sa mukha ni Cassandra paglabas nila ng airport. Ngunit mas malamig pa rito ang titig ni Ignacio habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Ang pananabik na naramdaman niya kanina sa eroplano ay unti-unting napapalitan ng isang gumagapang na takot. Nacho, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Baka naman nagkamali lang sila ng sistema? Hindi ito pagkakamali. Sagot ni Ignacio, ang panga ay naninigas. Lahat. Lahat naka-freeze. Lahat naka-block. Ito'y sinadya. Pawis na pawis ang kanyang noo kahit pa malamig ang panahon. Gawa ito ni Isabela. Para kay Cassie, ang pangalan na yon ay parang isang multo mula sa nakaraan na hindi dapat sumusunod sa kanila. Paano? Paanong nalaman niya? Sabi mo, perpekto ang plano mo. Sabi mo, wala siyang kaalam-alam. Hindi ko alam, sigaw ni Ignacio. At sa unang pagkakataon, nakita ni Cassie ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Purong takot. Nawala ang mayabang na lalaking nangako sa kanya ng mundo. Ang kaharap niya ngayon ay isang daga na na-corner sa isang patibong. Nagpalipas sila ng isa pang oras sa loob ng airport. Nakaupo sa mga malamig na upuan. Ang kanilang mga bagahe ay nakapalibot sa kanila na parang mga pader ng kanilang sariling kulungan. Paulit-ulit na tumatawag si Ignacio sa mga bangko. Ang boses niya ay nagiging mas desperado sa bawat tawag. What do you mean you cannot disclose the information? I am Ignacio de la Cruz. I am the account holder. Narinig niyang sigaw nito sa telepono. Put your manager on the line now. Ngunit wala ring nangyari. Bawat tawag ay nagtatapos sa parehong sagot. We're sorry, sir, but the primary account holder has issued a security freeze on all associated accounts. Primary account holder, Isabela. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Cassie. Ang mga pangarap niyang mansyon, mamahaling kotse, at buhay reyna ay naglalaho sa bawat segundong lumilipas. Anong gagawin natin ngayon, Ignacio? Wala tayong pera. Wala tayong matutuluyan. Paano ang baby natin? Tumahimik ka nga muna, Cassie. Bulyaw ni Ignacio. Ang stress ay kitang-kita na sa kanyang muka. Nag-iisip ako. Huwag mo nang dagdagan. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan siya ni Ignacio. At sa sandaling iyon, isang bahagi ng paghanga niya para dito ay nagsimulang mag-crack. Sa huli, walang nangyari. Walang na-unfreeze na account. Walang perang dumating. Ang tanging pag-aari na lang nila ay ang mga laman ng kanilang maleta at ang kakarampot na US dollars sa wallet ni Ignacio. Walang ibang pagpipilian, hinila nila ang kanilang mga bagahe palabas. Ang unang gabi nila sa Amerika ay hindi sa isang 5-star hotel, kundi sa paghahanap ng isang pawn shop. Kitang-kita ni Cassie ang kahihiyan sa mukha ni Ignacio habang inaalis nito
Ang Rolex sa kanyang pulso, ang parehong relos na mayabang nitong ipinapakita sa kanya noon. Isinangla niya ito sa isang matabang Amerikano sa halagang mas mababa pa sa isang kapat ng tunay na presyo nito. Ang ilang daang dolyar na iniabot sa kanila ay parang insulto. Ngunit yun lang ang meron sila. Iyon ang kanilang survival money. Ang pera ay sapat lang para sa isang linggong upa sa isang maliit at madilim na motel sa isang hindi pamilyar na kalye sa Daly City. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong luma at disinfectant. Ang kumot ay magasgas at ang ilaw mula sa neon sign sa labas ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng isang nakakabahalang kulay sa loob ng silid. Umupo si Cassie sa dulo ng kama, habang si Ignacio naman ay paikot-ikot, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kasalanan niya ito lahat, bulong ni Ignacio. Babayaran niya ito. Babayaran ni Isabela ang ginawa niya sa akin. Ngunit ang mga salita niya ay walang bigat, walang kapangyarihan. Paano niya gagantihan si Isabela kung wala man lang siyang pambayad para sa pagkain nila kinabukasan? Ang hapunan nila ng gabing iyon ay 2 cup ng instant noodles na binili nila mula sa isang vending machine. Habang kinakain niya ang maalat at mainit na sabaw, hindi mapigilan ni Cassie na ikumpara ang sitwasyon nila sa hapunan na marahil ay kinakain ni Isabela sa kanilang mansyon. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mundo ay hindi na isang karagatan lang. Isa na itong bangin na imposibleng tawirin. Nang matapos silang kumain, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigawan at murahan. Sa katahimikang yon, tinitigan ni Cassie si Ignacio. Tinitigan niya ang lalaking ipinagpalit niya sa lahat. Nakita niya ang desperasyon, ang kahinaan, at sa unang pagkakataon, nagsisi siya. Biglang, isang tunog ang bumaamasag sa katahimikan. Isang ping mula sa telepono ni Ignacio. Isang email notification. Nagmamadali itong kinuha ni Ignacio, ang mga matay puno ng kaunting pag-asa. Baka galing sa bangko, baka may magandang balita. Ngunit ang pag-asa sa kanyang mukha ay agad na naglaho, napalitan ng isang maputlang kulay na parang papel. Napatitig siya sa screen, hindi gumagalaw, na parang nakakita ng multo. Ano yan? Tanong ni Cassie, lumalapit sa kanya. Hindi sumagot si Ignacio. Hinablot ni Cassie ang telepono mula sa kamay nito. Ang email ay galing sa isang hindi pamilyar na address, ngunit alam niyang galing ito kay Isabela. Walang subject. Walang text sa body. Isang file lang ang naka-attach. Isang video. Pinindot niya ang play. Bumungad sa kanya ang pamilyar na sala ng mansyon sa Forbes Park, kuha mula sa isa sa mga security camera. Ngunit may mali. May mga lalaking nakauniforme ng isang moving company. Isa-isa nilang binubuhat ang lahat ng gamit. Ang Italian leather sofa, ang Persian carpet, ang grand piano sa sulok, ang mga painting sa pader. Lahat. Nililinis nila ang bahay. At pagkatapos, pumasok sa frame si Isabela. Nakatayo siya sa gitna ng sala, kalmado at elegante sa kanyang simpleng itim na bestida. Hindi siya umiiyak. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang isang reyna na nagmamasid sa kanyang mga tauhan. May hawak siyang tablet at mahinahon siyang nagbibigay ng mga utos sa mga mover. Sa dulo ng video, bago ito matapos, dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Tumingin siya diretso sa security camera. Tumingin siya na para bang alam niyang nanonood sila sa sandaling iyon. At pagkatapos, isang maliit, malamig, at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang video ay natapos, ngunit ang imahe ng nangiting iyon ay nanatiling nakatatak sa isipan ni Cassie. Iyon ay hindi lang isang ngiti. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. At sa sandaling iyon, alam ni Cassie, hindi lang sila nawalan ng pera. Napasok sila sa isang laro na wala silang kalaban-laban at ang kanilang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Habang ang impyerno ay unti-unting nilalamon sina Ignacio at Cassandra
Sa kabilang panig ng mundo, si Isabela Sandoval naman ay naghahanda para sa kanyang pag-akyat sa trono. Kinabukasan matapos ang pag-alis ni Ignacio, isang emergency board meeting ang ipinatawag sa Sandoval Holdings, isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Isabela noon. Ang boardroom sa pinakamataas na palapag ng kanilang gusali sa Makati ay napuno ng mga bulungan. Naroon ang mga matatandang miyembro ng board, mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, na lahat ay nagtataka kung ano ang biglaang pagpupulong na ito. Ang alam nila, si Ignacio de la Cruz, ang acting CEO, ay nasa isang mahalagang business trip. Nang bumukas ang pinto, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Pumasok si Isabela, hindi bilang ang malumanay at laging nakangiting asawa ni Ignacio, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng Sandoval. Nakasuot siya ng isang itim na power suit, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Bawat hakbang niya papasok ay may bigat at awtoridad. Magandang umaga sa inyong lahat, bati niya. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Salamat sa pagdalo sa maikling paunawa. Dumiretso siya sa dulo ng mahabang mesa, sa upuang para sa CEO, ang upuang pansamantalang inukupa ng kanyang asawa. Hindi siya umupo. Sa halip, inilagay niya ang kanyang laptop sa mesa at ikinonekta ito sa malaking screen sa pader. Ipinatawag ko kayo ngayon dahil sa isang krisis na nangangailangan ng agarang aksyon. Patuloy niya. Isang krisis na may kinalaman sa integridad at sa mismong pundasyon ng kumpanyang ito. Isang miyembro ng board, isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Tan, ang nagsalita. Isabela, nasaan si Ignacio? Hindi ba't siya ang dapat mamuno sa ganitong usapin? Tumingin si Isabela kay Mr. Tan, isang tingin na nagpatigil sa lahat ng iba pang bulungan. Si Mr. De La Cruz po ang mismong usapin. Sa isang click, isang dokumento ang lumabas sa screen, isang bank statement mula sa isang offshore account sa Cayman Islands. Sunod-sunod na mga larawan ng mga dokumento ang lumitaw. Mga financial report na may mga pekeng pirma, mga wire transfer papunta sa mga hindi kilalang korporasyon, mga resibo ng mga maluhong pagbili na nakacharge sa kumpanya. Bawat isa ay isang piraso ng ebidensya na maingat niyang tinipon kasama si Attorney Romero sa loob lamang ng 24 na oras. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Nagkatinginan ng mga miyembro, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa loob ng nakaraang 2 taon, paliwanag ni Isabela, ang boses ay matatag na parang bakal. Si Ignacio de la Cruz ay sistematikong ninanakawan ng kumpanyang ito. Ang perang pinaghirapan ng aking ama, ang perang dapat sanay para sa mga empleyado at sa paglago ng Sandoval Holdings ay dahan-dahan niyang inilipat para sa kanyang sariling kapakanan. Ipinakita niya ang huling ebidensya, isang kopya ng flight details ni Ignacio, hindi papuntang Singapore, kundi papuntang California, kasama ang isang babaeng nagngangalang Cassandra Reyes. Si Mr. De La Cruz ay hindi nababalik. Tinakasan niya ang kanyang mga responsibilidad at tinangay niya ang milyon-milyong piso mula sa ating kaban. Pagtatapos niya, ang katahimikan ay nabasag. Ang mga dating bulungan ay naging malakas na diskusyon. Ngunit bago pa man may makapagtanong, itinaas ni Isabela ang kanyang kamay. Bilang may-ari ng 51% ng shares ng kumpanyang ito at bilang nag-iisang anak ng nagtatag nito, heto ang mangyayari. Deklara niya, ang bawat salita ay may diin. Effective immediately, tinatanggal si Ignacio de la Cruz sa lahat ng kanyang posisyon. Lahat ng kanyang access sa kumpanya ay binabawi. At ako, si Isabela Sandoval, ang uupo bilang bagong CEO ng Sandoval Holdings, walang tumutol. Ang kanyang determinasyon ay nakakahawa. Ang kanyang ebidensya ay hindi matatawaran. Sa sandaling iyon, nakita nila hindi lang ang isang byuda sa hinaharap, kundi ang dugo at talino ng kanyang ama.
na dumadaloy sa kanya. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Isabela sa opisina ng CEO. Ang opisinang minsan ay puno ng mga litrato nila ni Ignacio. Umupo siya sa malaking leather na upuan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ito'y tamang-tama sa kanya. Ito ang kanyang trono. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Attorney Romero. Attorney, aprobado na ng board. Simulan na ang pagsampa ng kasong large-scale estafa laban sa kanya. At isa pa, ano iyon, Ma'am Isabela? Lahat ng personal na gamit niya, ang kanyang sports car, ang kanyang koleksyon ng mga relos, ang kanyang mga golf club, lahat ng nabili gamit ang pera ng Sandoval Holdings. Ipa-auction mo lahat. Ang perang malilikom ay idadagdag natin sa 13th month pay ng mga empleyado. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Hindi ito isang masayang nangiti. Isa itong nangiti ng isang taong dahan-dahang binubura ang isang pagkakamali sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa siya tapos. Alam niyang nasa Amerika na sina Ignacio at kailangan niyang malaman ang bawat galaw nila. Kailangan niyang makita ang kanilang pagbagsak. Kinuha niya ang isang calling card na ibinigay sa kanya ni Attorney Romero. Isang pribadong investigador. Tinawagan niya ito. Hello, hinahanap ko si Mr. Reyes, sabi niya. Speaking, sagot ng isang magaspang na boses. Isabela Sandoval, inirekomenda ka ni Attorney Romero. May trabaho ako para sa iyo sa Amerika. May 2 tao akong gusto mong subaybayan sa Daly City. Ignacio de la Cruz at Cassandra Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Saan sila nakatira? Ano ang kanilang ginagawa? Sino ang kanilang kinakausap? Bawat detalye. Maliwanag ba? Loud and clear, ma'am. Ipapasa ko ang lahat ng impormasyon sa inyo. Sa mga sumunod na araw, si Isabela ay naging abala sa pag-aayos ng gusot na iniwan ni Ignacio. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, hinihintay niya ang tawag mula sa investigador. At gabi-gabi, nakakatanggap siya ng update tungkol sa pagsangla ng Rolex, tungkol sa pagtira sa isang maruming motel, tungkol sa kanilang palaging pag-aaway na naririnig mismo ng mga kapitbahay. Bawat ulat ay musika sa kanyang pandinig. Isang gabi, habang abala siya sa pagrepaso ng mga financial statement, muling tumawag ang investigador. Ngunit iba ang tono nito ngayon. Mas seryoso. Ma'am, may balita ako, sabi nito. Ano iyon? Naghiwalay na ba sila? Nakahanap na ba siya ng trabaho bilang dishwasher? Tanong ni Isabela, may bahid ng panunuya. Nag-atubili ang investigador sa kabilang linya. Ma'am, may nalaman po akong isang bagay na mas malaki pa sa pera. Napakunot ang noo ni Isabela. Ano ang ibig mong sabihin? Tungkol po ito sa bata. Tanda, tungkol sa bata. Ang mga salitang iyon mula sa pribadong investigador ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina ni Isabela. Sandali siyang natigilan. Ang bata. Ang simbolo ng pinakamatinding pagtataksil sa kanya. Ang pundasyon ng pangarap na binuo ni na Ignacio at Cassandra mula sa mga guho ng kanyang buhay. Anong tungkol sa bata? Tanong niya. Ang boses ay maingat at walang emosyon, kahit pa may kakaibang kaba na nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ma'am, naging standard procedure ko na rin po na alamin ang background ng mga subject ko. Paliwanag ni Mr. Reyes sa kabilang linya. Si Cassandra Reyes, ayon sa impormasyong nakalap ko, ay mayroon palang ibang karelasyon bago pa man naging sila ni Mr. De La Cruz, isang gym instructor. Ayon sa mga source ko, patuloy pa rin silang nagkikita ng palihim kahit noong nagsisimula na sila ni Mr. De La Cruz. Hindi pa rin maintindihan ni Isabela kung saan papunta ang usapan. And so, anong kinalaman niyan ngayon? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagpatuloy ang investigador. Ma'am, I took the liberty of looking into the timeline. Ang tinatayang petsa kung kailan nabuntis si Miss Reyes ay sa mga panahong pareho pa niyang kinikita si Mr. De La Cruz at itong gym instructor.
Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Isabela. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Gusto niyo po bang ituloy ko ang investigasyon dito, ma'am? Medyo maselan po kasi. May connection po ako sa isang clinic kung saan siya nagpa-check up. Maari po akong makakuha ng mas konkretong impormasyon. Gawin mo, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay halos isang bulong na. Gawin mo ang lahat ng kailangan. I want to know the truth. 2 araw ang lumipas. 2 araw ng pagkabalisa. Mas naging abala si Isabela sa trabaho. Pilit na iwinawaksis sa kanyang isipan ang mga posibleng kahulugan ng sinabi ng imbestigador. Ngunit ang ideya ay naroon. Parang isang maliit na binhi ng lason na itinanim sa kanyang utak, unti-unting lumalaki. Naalala niya ang mga mensahe sa telepono ni Ignacio. Excited na ako para sa baby natin. Naalala niya ang larawan sa wallpaper. Ang masayang mukha ni Ignacio habang hinahaplos ang tiyan ni Cassandra. Ang buong plano nila, ang pagnanakaw, ang pagtakas, lahat ay nakasentro sa pagbuo ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang ipinalit sa kanya. Isang gabi, habang nag-overtime siya sa opisina, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing kay Mr. Reyes as ang subject, confidential report. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang email. May 2 attachment. Ang una ay isang series ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Nakita niya si Cassandra naglalakad sa isang parke. At pagkatapos, isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Isang matipunong lalaki na halatang mas bata kay Ignacio. Ang paraan ng pag-uusap nila, ang paghawak ng lalaki sa braso ni Cassandra, hindi yun kilos ng simpleng magkaibigan. Pagkatapos, binuksan niya ang pangalawang attachment. Isang scanned na kopya ng isang dokumento, isang medical record. Binasa niya ang mga detalye. Ang pangalan ni Cassandra Reyes, ang petsa ng huling check-up, ang estimated age of gestation, at sa ibabang bahagi, sa ilalim ng notes, may isang pangungusap na isinulat ng doktor. Patient expressed concerns about paternity. DNA testing was recommended and scheduled. At sa tabi nito, may isang resulta mula sa isang non-invasive prenatal paternity test. 2 pangalan ang nakalista, Ignacio de la Cruz at ang pangalan ng gym instructor. Sa tabi ng pangalan ni Ignacio, isang salita lang ang nakasulat, excluded. Sa tabi ng pangalan ng gym instructor, probability of paternity, 99.9%. Nabitiwan ni Isabela ang kanyang mouse. Sumandal siya. Sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Hindi siya makapaniwala. Ang buong pundasyon ng kasinungalingan ni Ignacio ay nakatayo sa isa pang mas malaking kasinungalingan. Hindi anak ni Ignacio ang dinadala ni Cassandra. Ang lalaking iniwan ng lahat, nagnakaw at sinira ang kanyang buhay para sa isang bagong pamilya ay nabubuhay sa isang ilusyon. Isa siyang tau-tauhan sa isang dula na hindi niya alam na siya pala ang pinagtatawanan. At sa sandaling iyon, isang emosyon ang pumalit sa gulat at pagkamuhi sa puso ni Isabela. Panunuya. Isang dalisay, malalim, at nakakalamig na panunuya. At pagkatapos, isang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito isang masayang tawa. Ito'y isang tawa na mapait, madilim, at puno ng kabalintunaan. Tumawa siya ng tumawa, mag-isa, sa kanyang malawak na opisina, habang ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang sa labas ng bintana. Ang buong trahedya ng kanyang buhay ay naging isang napakalaking komedya, isang cosmic joke. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pagtawa, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mas masakit pa sa pag-freeze ng mga bank account. Mas masakit pa sa pagbawi ng kumpanya. Ito ay isang atake sa mismong kaluluwa ni Ignacio. Kinuha niya ang kanyang telepono at gumawa ng isang bagong email. Hindi niya isinulat ang katotohanan.
Hindi pa. Mas masisiyahan siyang panoorin si Ignacio na unti-unting matuklasan ito sa sarili niyang paraan. Gusto niyang bigyan ito ng pahiwatig, isang bagay na sisira sa isipan nito at magtatanim ng duda. Nag-attach siya ng isang litrato mula sa ulat ng investigador, ang pinakamalinaw na kuha, kung saan magkasama si Cassandra at ang gym instructor, nag-uusap ng malapitan sa isang bench sa parke. Walang paliwanag, walang akusasyon. Isang linya lang ang isinulat niya sa ilalim ng litrato. Isang simpleng tanong na alam niyang magiging isang bombang sasabog sa pagitan nina Ignacio at Cassandra. From to ignacio.delacruz@newemail.com. Subject, kamusta na kayo? Attachment. Image, JP. Kamusta na ang magiging pamilya mo, Nacho? Pinindot niya ang send. At habang iniisip niya ang magiging reaksyon ni Ignacio pagkabasa nito, isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nag-level up. At si Isabela Sandoval ay lamang na lamang. Ang email ay parang isang multo sa screen ng telepono ni Ignacio. Paulit-ulit niyang binabasa ang tanong ni Isabela. Kamusta na ang magiging pamilya mo, Nacho? Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang pangungutya, isang patalim na binalutan ng pulot. Alam ni Isabela ang isang bagay na hindi niya alam. At ang litratong yon ang nagsimulang magwasak sa anumang natitirang katinuan sa kanyang isipan. Sino to, Cassie? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. Ipinakita niya ang telepono kay Cassie. Ang screen ay nagniningning sa madilim na silid ng motel. Agad na namutla si Cassie. Nakita ni Ignacio ang mabilis na pagdaan ng takot sa mga mata nito bago ito pilit na ngumiti. Si sino? Si Rick yan. Kaibigan ko sa gym. Nagkita lang kami nang hindi sinasadya. Kinakamusta lang niya ako. Kaibigan? Ulit ni Ignacio. Dahan-dahang tumatayo. Ang lapit niyo naman para sa magkaibigan lang. At bakit kailangan niyang hawakan ang braso mo? Wala lang yun, Nacho. Nag-aalala lang siya dahil buntis ako. Alam mo na, mabait lang talaga yung tao. Huwag mo nang bigyan ng mali siya. Pilit na paliwanag ni Cassie. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Tinitigan siya ni Ignacio ng matagal. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Dahil kung hindi, ano pa ang natitira sa kanya? Pero ang duda na itinanim ni Isabela ay nagsimula ng mag-ugat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang buhay na impyerno. Ang pera mula sa Rolex ay paubos na. Kailangan nilang magtipid sa lahat ng bagay. Mula sa 2 beses na pagkain sa isang araw, naging 1 na lang. Ang pagmamahalang inakala nilang matatag ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng bigat ng kahirapan at pagdududa. Walang tumatanggap kay Ignacio sa trabaho. Ang kanyang resume na puno ng mga posisyon sa Sandoval Holdings ay mas mukha pang isang babala kaysa sa isang kwalifikasyon. Walang kumpanyang gustong kumuha sa isang taong may kasaysayan ng pagnanakaw sa sarili niyang pamilya. Isang araw, sa sobrang desperasyon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng isang maliit na restaurant na may karatulang dishwasher wanted. Nilunok niya ang kanyang pride, ang natitirang kapiraso nito, at pumasok. Ang dating CEO na nag-uutos sa daan-daang empleyado ay ngayon ay nakatayo sa isang mainit at maingay na kusina, naghuhugas ng mga sebo at tirang pagkain mula sa mga plato ng ibang tao. Ang sakit sa kanyang likod ay hindi sesebeyan sa sakit ng kanyang ego. Ng bawat platong hinuhugasan niya, ang mukha ni Isabela ang nakikita niya, nakangiti at nanunuya. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod na pagod sa motel. Amoy grasa at pagkatalo. At gabi-gabi, ang duda sa kanyang isipan ay lalong lumalaki ang larawan. Ang tanong ni Isabela, ang takot sa mga mata ni Cassie.
Lahat ay nagahalo sa kanyang utak. Isang gabi, dala ang kakarampot na perang kinita niya. Bumili siya ng isang bote ng pinakamurang whiskey. Umupo siya sa sahig ng motel, diretsyong umiinom mula sa bote. Saan ka galing kaninang hapon? Tanong niya kay Cassie. Ang boses ay magaspang dahil sa alak. Naglakad-lakad lang sa labas. Nahihilo na ako dito sa loob. Sagot ni Cassie, umiiwas ng tingin. Naglakad-lakad? O nakipagkita ka sa kaibigan mo? Napatingin si Cassie sa kanya, ang mga matay puno ng galit. Ano na naman ba, Ignacio? Pagod na ako sa mga paranoia mo. Hindi ka na nakakatulong, dinadagdagan mo pa ang problema. Ako pa ngayon ang problema. Tumayo si Ignacio. Ang alak ay nagbibigay sa kanya ng tapang na matagal nang nawala. Ako ba ang may mga sikretong kaibigan? Ako ba ang may mga kahina-hinalang kilos? Lumapit siya kay Cassie. Ang kanyang anino ay bumabalot dito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Cassie. Dahil ba sa akin, kaya ka sumama? O dahil lang sa pera? Pareho lang yun sa'yo, hindi ba? Sagot ni Cassie, hindi nagpapatinag. Sumama ako sa'yo dahil sa mga pangako mo. Isang magandang buhay. Isang kinabukasan para sa anak natin. Nasaan na lahat ng yun ngayon, ha, Nacho? Nasaan? Huwag mong isali ang anak natin dito. Sigaw ni Ignacio. Bakit hindi? Siya na lang ang natitira sa atin. Tinitigan ni Ignacio ang tiyan ni Cassie, ang tiyan na dati simbolo ng kanyang tagumpay at bagong simula. Ngayon, isa na itong malaking tandang pananong. Anak ba talaga natin yan? Bulong niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang sampal na dumapo sa kanyang pisngi ay mabilis at malakas. Ngunit mas masakit pa ang nakita niyang ekspresyon sa mukha ni Cassie. Isang halo ng galit, sakit, at katotohanan. Walang hiya ka, sabi ni Cassie. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo ko para sa'yo, ito ang sasabihin mo sa akin? Ngunit hindi na matinag si Ignacio. Ang duda ay isa ng katiyakan sa kanyang isipan. Sagutin mo ako, Cassie. Akin ba talaga yan? Araw-araw, gabi-gabi. Iyon ang naging tema ng kanilang buhay. Sigawan, sumbatan, pagdududa. Ang motel room ay naging kanilang personal na selda ng impyerno. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na araw sa trabaho, umuwi si Ignacio na lasing na lasing. Naabutan niyang nag-eempake ng maliit na bag si Cassie. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang dila ay nabubulol. Aalis na ako dito, sabi ni Cassie. Ang boses ay pagod na. Hindi ko na kaya ito, Nacho. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Hindi na kita kaya. Hindi ka aalis, sigaw niya sabay hablot sa braso nito. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Akin ba yung bata sa tiyan mo o hindi? Pumigla si Cassie. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang bigong pangarap ay sumabog sa isang sandali. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo, Ignacio? Sigaw niya pabalik. Ang mga matay nanlilisik. Gusto mong marinig? Itinulak niya si Ignacio palayo. Oo, hindi nga sa'yo ito. Ang mga salita ay tumama kay Ignacio na parang isang bala. Hindi sa'yo ang batang to. Pag-uulit ni Cassie, ang bawat salita ay isang dagok. Dahil kahit kailan, hindi ka naman talaga magiging tunay na ama. Habang ang mga haligi ng kasinungalingan ni Ignacio ay isa-isang gumuho sa isang maruming motel sa Amerika, si Isabela Sandoval naman ay abala sa pagpapatibay ng sarili niyang mga haligi sa Pilipinas. Ang Sandoval Holdings na iniwan ni Ignacio na tila isang barkong lumulubog ay unti-unti na niyang naibabalik sa tamang direksyon. Ang kanyang araw-araw na gawain ay naging isang ritual. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, mag-ehersisyo at darating sa opisina
habang ang karamihan sa mga empleyado ay papasok pa lamang. Ang kanyang tanghalian ay madalas na isang tasa lang ng kape at isang sandwich na kinakain niya habang nakaharap sa mga papeles. Uuwi siya ng hating gabi, matutulog ng ilang oras, at uulitin ang lahat kinabukasan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang isang emosyon. Ito'y naging isang trabaho, isang full-time job. Ang bawat ulat mula sa pribadong investigador, ang bawat kwento ng paghihirap at pag-aaway ni na Ignacio at Cassandra ay parang isang bonus sa dulo ng isang mahabang araw. Nang matanggap niya ang balita tungkol sa pag-amin ni Cassandra, wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring galit. Isang malamig na kumpirmasyon lamang. Kumpirmasyon na ang buong relasyon nila ay isang malaking komedya ng mga pagkakamali at kasinungalingan. Isinara niya ang email at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang drama sa pagitan ng dalawang taksil ay hindi na niya problema. Ang kanyang problema ay mas malalim, mas nakabaon sa kasaysayan ng kanyang sariling kumpanya. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga lumang financial ledger mula pa sa mga taon bago niya ipinasa ang kapangyarihan kay Ignacio, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang paulit-ulit na pangalan ng isang kumpanya, Golden Sun Consultancy. Buwan-buwan, sa loob ng halos 4 na taon, may mga regular na bayad na ibinibigay sa kumpanyang ito para sa consultancy fees. Hindi gaanong kalakihan ang mga halaga. Sapat lang para hindi mapansin sa isang multibilyong pisong kumpanya. Ngunit nang pagsama-samahin niya ang lahat, umabot ito sa daan-daang milyon. Nagsimula ang mga bayad na ito bago pa man maging CEO si Ignacio. Ngunit lumaki at naging mas madalas ang mga ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinubukan niyang hanapin ang profile ng Golden Sun Consultancy. Walang website, walang opisina. Isa itong shell corporation, isang multo, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang ibig sabihin nito, hindi nag-iisa si Ignacio. Mayroon siyang katulong, isang taong nasa loob mismo ng Sandoval Holdings na nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa pananalapi ng kumpanya at nagbukas ng pinto para pasukin ng magnanakaw. Ang pagtataksil ni Ignacio ay masakit. Ngunit ang ideya na may isa pang ahas sa loob ng kanyang sariling bakuran ay mas nakakakilabot. Sino? Ang isipan niya ay nagsimulang maglakbay pabalik. Inalala niya ang mga pag-uusap, ang mga family gathering, ang mga maliliit na komento, ang kanyang mga pinsan. Masyado silang abala sa sarili nilang mga buhay. Ang mga board members, masyadong tapat ang mga ito sa kanyang ama. At pagkatapos, isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha na laging nakangiti, laging nag-aalala para sa kanya. Ang kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina, ang tiyahin na tumayong pangalawang ina sa kanya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang isang Pasko, ilang taon na ang nakalipas. Nagbiro ang kanyang tita Elena habang nagkakainan sila. "Hi, si Kuya talaga," sabi nito. Tinutukoy ang ama ni Isabela. Laging pabor sa sarili niyang pamilya. Kami namang mga De Leon, laging nasa gilid lang. Tumawa ang lahat. Akala'y isa lang biro. Ngunit nakita ni Isabela ang isang saglit na pait sa mga mata nito. Naalala niya ang mga panahong madalas siyang tanungin ni Tita Elena tungkol sa mga bagong investment ng kumpanya. Sa ilalim ng pagkukunwaring proud, ito sa mga nagagawa niya. Naalala niya na si Tita Elena ang pinakamasigasig na nag-endorso kay Ignacio noon. "Hiho, napakabait ng batang yan," lagi nitong sinasabi. "Isang tunay na gentleman. Alagaan mo siyang mabuti, Isabela. Masuwerte ka sa kanya." Hindi. Imposible. Tinanggal niya ang ideya sa kanyang isipan. Masyadong masakit isipin. Ngunit para mapanatag, kailangan niyang makasiguro. Kinabukasan, tumawag siya para sa isang family lunch. Habang kumakain sila,
Sa isang masayang kwentuhan, isiningit niya ang isang kasinungalingan. Alam niyo ba, we're planning a major new investment. Sabi niya sa kanyang mga tita, kasama na si Elena. Isang malaking resort development sa isang private island sa Palawan. It's very confidential, pero I'm so excited. This will double the company's value. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng lahat. Ngunit ang kislap sa mata ni Tita Elena ay iba. May kasama itong matinding interes. Kinagabihan, tulad ng inaasahan, tumawag si Tita Elena. Hiya, kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Sabi nito sa malambing na boses. Okay lang po ako, tita. Kailangan po para sa kumpanya. Sagot ni Isabela, pinapanatili ang kalmadong tono. Narinig ko yung tungkol sa Palawan. Napakagandang balita niyan. Siguradong matutuwa ang daddy mo kung nabubuhay siya. Sabi nito. Saan nga palang isla yon? Baka naman pwede tayong bumisita minsan. Iyon na. Ang kagat sa pain. Hindi pa po final, tita. Pinag-aaralan pa po. Confidential pa po lahat. Maingat na sagot ni Isabela. Pagkatapos ng tawag, umupo si Isabela sa dilim. Ang kanyang hinala ay halos isa ng katotohanan. Ngunit kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na hindi matatawaran. May naalala siya. Ang petsa ng isa sa mga pinakamalaking transfer papunta sa Golden Sun Consultancy ay noong araw na sinabi ni Ignacio na nasa isang golf tournament siya buong araw. Ngunit alam ni Isabela na bumalik ito sa opisina sandali noong hapong yon para kunin ang isang naiwang dokumento. Agad niyang tinawagan ng head ng IT department ng Sandoval Holdings. Mr. Santos, may kailangan ako. Kailangan ko ang audio recording ng lahat ng incoming at outgoing calls mula sa telepono sa opisina ng CEO. Sa PETSANG, ibinigay niya ang eksaktong araw. Is it possible? Medyo luma na po, ma'am. Pero lahat po ng aming audio logs ay naka-archive. I'll retrieve it for you. Ipapadala ko po sa email ninyo. Makalipas ang isang oras dumating ang audio file. Huminga ng malalim si Isabela bago niya ito i-play. Sa simula, puro mga business call, mga tawag mula sa mga supplier, mga kliyente. Ngunit pagkatapos, may isang papalabas na tawag. Narinig niya ang boses ni Ignacio. Hello? Okay na. Na-approve na ng finance. The transfer will be done within the hour. May katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang sumagot. Isang boses na pamilyar. Isang boses na naging kanlungan niya sa tuwing siya'y nalulungkot. Isang boses na nagpatulog sa kanya noong bata pa siya. Ang boses ng kanyang tita, Elena. Magaling, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses na dati puno ng lambing ay ngayon ay malamig at puno ng kasakiman. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon, Ignacio. Siguraduhin mo lang na mapapabagsak mo ang pamilya nila. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon, Ignacio. Siguraduhin mo lang na mapapabagsak mo ang pamilya nila. Ang boses ng kanyang tita Elena ay paulit-ulit na tumutugtog mula sa speaker ng kanyang laptop. Pinindot ni Isabela ang replay button muli. At muli. At muli. Bawat pag-uulit ay tila isang martilyong pumupukpok sa natitirang piraso ng kanyang puso. Dinudurog ito hanggang sa maging alikabok. Ang pagtataksil ni Ignacio ay parang isang matalim na saksak sa dibdib. Biglaan, marahas, at nakamamatay. Ngunit ang pagtataksil ng kanyang tita Elena, ito ay parang lason na matagal nang ipinapainom sa kanya. Isang lason na nakabalot sa matatamis na salita, sa mga yakap, sa mga halik. Isang halik ni Judas, pumikit siya at biglang bumalik ang mga alaala. Isang batang Isabela, umiiyak sa isang sulok pagkatapos ng libing ng kanyang mga magulang. At ang kanyang tita Elena, lumuhod sa harap niya, niyakap siya ng mahigpit. Naamoy pa niya ang pamilyar na amoy lavender nito. Huwag kang mag-alala, Hija, bulong nito.
Hindi ka namin pababayaan. Nandito lang si tita para sa'yo. Palagi. Isang dalagang Isabela, kinakabahan bago ang kanyang kasal kay Ignacio. At ang kanyang tita Elena, hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay mo, mahal ko. Pinili mo ang tamang lalaki. Kita mo? Kahit ang mga magulang mo sa langit, siguradong nakangiti ngayon. Bawat alaala na dati nagbibigay sa kanya ng init at seguridad, ay ngayon ay nagiging isang patunay ng isang napakatagal at napakalalim na panloloko. Ang bawat ngiti, bawat payo, bawat yakap, lahat ay may nakatagong lason. Tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan at lumakad papunta sa salamin na nakasabit sa pader ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng matagumpay, ang CEO ng Sandoval Holdings, ang babaeng nagpabagsak sa kanyang taksil na asawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang nakikita niya ay isang estranghero, isang babaeng may mga matang walang laman, napapalibutan ng mga pader na gawa sa ginto at salamin. Ngunit nag-iisa, ganap na nag-iisa. Nasaan ang kasiyahan? Ang pakiramdam ng tagumpay? Nanalo siya sa laban-laban kay Ignacio. Ngunit para saan? Para matuklasan na ang tunay na kaaway ay natutulog sa kabilang kwarto ng kanyang sariling tahanan noong bata pa siya. Para malaman na ang buong buhay niya ay binuo sa pundasyon ng inggit at kasinungalingan. Ang kanyang paghihiganti ay tila isang malaking biro, isang walang kwentang palabas. Pinatumba niya ang isang kalaban. Oo, pero sa proseso, nawala niya ang huling piraso ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Nawala niya ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa isang masayang nakaraan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. "Ma'am Isabela, may magandang balita ako." Sabi ng matandang abogado. Ang boses ay puno ng sigla. Naaprubahan na ng Interpol. Ang International Arrest Warrant para kay Ignacio de la Cruz ay nai-serve na sa US authorities. It's only a matter of time now. Mahuhuli na siya. Ito na ang balitang hinihintay niya. Ang huling pako sa kabaong ni Ignacio. Ang katapusan ng laro. Ngunit walang naramdamang galak si Isabela. Wala kahit katiting na kasiyahan. Isang nakakapagod na kabiguan lamang. "Salamat sa balita, attorney." Sagot niya, ang boses ay pagod. "Are you all right, Hija? You don't sound happy." "I'm just tired, attorney. Very tired." Sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Nag-iwan lang ito ng isang malaking butas sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, talo siya. Talo silang lahat. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang kakaibang pagnanais na gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang numerong ibinigay sa kanya ng investigador, ang burner phone number na ginagamit ni Ignacio sa Amerika. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng ilang beses. Ang bawat tunog ay tila isang pagtibok ng puso sa nakakabinging katahimikan. Aakalain niyang hindi na ito sasagutin. Ngunit sa huling ring, isang boses ang sumagot. Isang boses na basag, pagod at puno ng pagkatalo. "Hello?" Si Ignacio. Hindi nagsalita si Isabela. "Sino to?" Tanong ng boses sa kabilang linya. May narinig siyang ingay sa background. Parang sirena ng pulis sa malayo. At pagkatapos, tila may napagtanto si Ignacio. "Isabela?" Bulong nito. "Isabela, ikaw ba yan?" Narinig ni Isabela ang isang malalim na paghinga na sinundan ng isang hikbi. Isang tunog na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa mayabang na lalaki. "Isabela, patawarin mo ako." Ang boses nito ay puno ng pagsisisi. Isang pagsisisi na marahil ay totoo. Ngunit para kay Isabela, huli na ang lahat.
Huling-huli na. Nanatiling tahimik si Isabela. Ang sirena sa background ay papalakas ng papalakas. Please, Isabela, sabihin mo sa akin, para saan? Tanong ni Ignacio. Ang boses ay nagmamakaawa na. Sa sandaling iyon, ang kawalan ng pag-asa sa puso ni Isabela ay dahan-dahang naglaho. At ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig pa kaysa sa galit. Isang bagay na mas matatag pa kaysa sa paghihiganti. Isang nagyayelong determinasyon. Ang laro ay hindi pa tapos. Nagbago lang ito ng anyo. Hindi na ito tungkol kay Ignacio lamang. Huminga siya ng malalim. At nang sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng isang bagong, nakakakilabot na layunin. Hindi pa tayo tapos, Ignacio. Narinig niya ang pagkalito sa paghinga nito. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang mga salita ni Isabela ay parang yelong tumusok sa pandinig ni Ignacio. Ang sirena sa labas ng motel ay papalakas ng papalakas, isang nakakabahalang saliw sa kanilang huling pag-uusap. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ignacio. Ang pagmamakaawa sa kanyang boses ay napalitan ng pagkalito at takot. Anong gagawin mo pa? Sa kabilang linya, sa tuktok ng Sandoval Tower, nakatayo si Isabela sa harap ng salaming bintana na tanaw ang buong Kalakhang, Maynila. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin sa kanyang paanan. Kalmado siya. Ang bagyo sa kanyang dibdib ay matagal nang humupa at ang natira na lang ay isang mapayapang determinasyon. Hindi ako ang gagawa, Ignacio. Sagot niya. Ang boses ay walang emosyon na lalong nagpadala ng kilabot sa kalamnan ni Ignacio. Ako lang ang magsasabi sa iyo ng mga bagay na dapat mo nang malaman matagal na. Narinig niya ang paggalaw sa likod niya. Nakita niya si Cassie. Buhat na ang nag-iisang bag nito. Handa nang umalis. Hindi man lang siya nito tinitignan. Ang una, pagpapatuloy ni Isabela. Ang boses niya ay tila isang guro na nagtuturo sa isang mangmang na estudyante. Ay tungkol sa pamilyang ipinagpalit mo sa akin. Ang pundasyon ng iyong bagong buhay. May narinig si Ignacio na parang pag-click ng mouse sa kabilang linya. Alam mo ba, nakakatuwa ang teknolohiya ngayon. Sa isang simpleng DNA test, kahit hindi pa naipapanganak ang isang bata, malalaman mo na kung sino ang tunay na ama. Nanigas si Ignacio, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila huminto sa pag-agos. Hindi mo anak ang dinadala ni Cassandra, sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay diretso, walang paligoy-ligoy at walang awa. Sinungaling, sigaw ni Ignacio, ang kanyang mga mata ay desperadong napalingon kay Cassie, naghahanap ng anumang pagtanggi. Cassie, sabihin mo sa kanya. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Ngunit si Cassie ay hindi nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Ignacio ang lahat ng sagot. Isang tingin ng awa at pagsuko. Pagkatapos, tumalikod ito, binuksan ang pinto at lumabas. Isinasara hindi lang ang pinto ng motel, kundi ang huling kabanata ng kanilang pinagsamahan. Cassie! Sigaw niya sa kawalan, ngunit wala na ito. Nakakaawa ka, Ignacio, sabi ni Isabela sa telepono. Ang kanyang boses ay walang bahid ng simpatya. Pangalawa, akala mo, napakagaling mo. Akala mo, naisahan mo ang mga Sandoval. Akala mo, ikaw ang nagplano ng lahat. Isang tuyong tawa ang narinig ni Ignacio. Pero ang totoo, isa ka lang kasangkapan. Isang tau-tauhan na ginamit ng isang taong mas matalino at mas sakim pa sa'yo. Anong sinasabi mo? Naalala mo ba ang Golden Sun Consultancy? Tanong ni Isabela. Ang Shell Corporation na ginamit ninyo para ilabas ang pera? Alam mo ba kung kanino talaga yon? Hindi nakasagot si Ignacio. Sa tita ko, sabi ni Isabela. Sa tita Elena ko. Ang parehong tita
na nag-endorso sa'yo sa pamilya namin. Ang parehong tita na nagbigay sa'yo ng lahat ng impormasyon para sirain kami. May narinig si Ignacio na pag-click ulit. Gusto mo bang pakinggan ang recording ng pag-uusap ninyo? Malinaw na malinaw, Nacho. Ang buong plano ninyo. Alam ko na ang lahat. Ito na ang huling dagok. Ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Cassandra. Hindi siya isang master manipulator. Isa lang siyang tanga. Isang marionette na pinagalaw ng inggit ng ibang tao. Ang buong paghihirap niya, ang buong pagbagsak niya, ay para sa wala. Napasubsob si Ignacio sa sahig. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang kanyang mga paghikbi ay naging isang desperadong pag-iyak. Ang lalaking minsang nangarap na maging hari ay ngayon ay isang pulubi, hindi lang sa pera, kundi sa dangal. At ang panghuli, Ignacio, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay hudyat na ng katapusan. Naririnig mo ba ang mga sirena sa labas? Ang mga sirena ngayon ay nasa tapat na mismo ng kanilang pinto. Malakas, nakakabingi. Para sa'yo yan, kasabay ng kanyang mga salita. Isang malakas at sunod-sunod na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto ng motel. Daly City Police! Open up! Napatingin si Ignacio sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa kabilang linya, sa Maynila, idinikit ni Isabela ang kanyang telepono. Hindi niya ito ibinaba. Pinakinggan niya ang huling mga sandali ng kalayaan ni Ignacio. Narinig niya ang malakas na pagsipa sa pinto. Ang pagpasok ng mga pulis, ang mga sigawan. Ignacio de la Cruz, you are under arrest. Put your hands behind your back. Narinig niya ang pagdaing ni Ignacio, ang tunog ng posas na isinasara. At pagkatapos, katahimikan. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang telepono sa lalagyan nito. Tapos na. Nanalo siya. Ngunit habang nakatitig siya sa nagliliwanag na syudad sa kanyang harapan, wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang kasiyahan. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakakabinging kahungkagan. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang opisina. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanya. Tumingala siya sa langit, sa mga bituing malayo at malamig. At doon, sa gitna ng kanyang tagumpay, sa tuktok ng kanyang imperyo, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, umiyak si Isabela Sandoval. Tanda ko, ang pag-iyak ni Isabela sa balkonahe ng gabing iyon ay hindi nagtagal. Iyon ay parang isang biglaang buhos ng ulan na kailangan lang mailabas para luminaw muli ang langit. Nang maubos na ang kanyang mga luha, ang natira ay hindi na ang bigat ng paghihiganti, kundi ang bigat ng katotohanan. Ang salamin ng kanyang pamilya at ng kanyang buhay ay basag na, at ngayon na ang oras para pulutin ang bawat piraso. Ang unang piraso ay ang pinakamasakit. Kinabukasan Linggo, ipinatawag ni Isabela ang isang biglaang family meeting sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Ang bahay na puno ng mga alaala. Dumating ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin kasama na si Tita Elena na ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Iya, ano itong biglaang pagpupulong? May problema ba sa kumpanya? Tanong agad ni Tita Elena, hinahawakan ng kanyang braso. Dahan-dahang inalis ni Isabela ang kamay nito. Hindi po tungkol sa kumpanya ito, tita. Tungkol po ito sa pamilya. Umupo silang lahat sa malaking sala. Si Isabela ay tumayo sa gitna. Kalmado! Ngunit ang kanyang presensya ay nangingibabaw. Ipinatawag ko po kayo ngayon dahil may isang katotohanan na kailangan nating lahat malaman. Simula niya. Tungkol sa pagtataksil na ginawa ni Ignacio de la Cruz, isang tiyuhin niya ang umiling. Tapos na yon, Isabela. Nahuli na siya. Huwag na nating pag-usapan. Hindi pa po tapos. Mariing sabi ni Isabela. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila at ang kanyang mga mata ay huminto sa kanyang Tita Elena dahil hindi siya nag-iisa.
Ikinonekta ni Isabela ang kanyang telepono sa isang Bluetooth speaker na nasa mesa. Walang anumang babala. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ignacio at ng kanyang tita Elena ay pumuno sa tahimik na silid. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon, Ignacio. Siguraduhin mo lang na mapapabagsak mo ang pamilya nila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Lahat ng mga mata ay napunta kay Tita Elena na ang mukha ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Walang hiya ka, Elena. Ang pinakamatandang kapatid ng ama ni Isabela, ang kanyang tito Miguel, ang unang nagsalita. Ang boses nito ay nanginginig sa galit. Dugo at laman natin ang sinaksak mo sa likod. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Isabela. Sigaw ni Tita Elena. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Tumayo ito at dinuro si Isabela. Inggit ka lang sa akin. Palagi kang inggit. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay malinaw. Ang pagkakanulo ay lantad na. Hindi na nagsalita si Isabela. Hinayaan niyang ang pamilya na mismo ang maghusga. Ang dating pagmamahal para kay Tita Elena ay napalitan ng galit at pandidiri. Sa hapong iyon, sa bahay kung saan siya lumaki, si Elena de Leon ay itinakwil ng sarili niyang pamilya. Walang natira sa kanya kundi ang kahihiyan. Pagkatapos ng komprontasyon, nagmaneho si Isabela papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita, ang puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang mga pangalan nila. Mapa, bulong niya sa hangin. Pasensya na po kung natagalan. Pasensya na po kung hinayaan kong may makapasok na ahas sa pamilya at sa kumpanyang pinaghirapan ninyo. Isang dahon ang nahulog sa kanyang balikat. Pero tapos na po. Nilinis ko na ang lahat. Ipinapangako ko, mula ngayon, aalagaan ko ang lahat ng ipinaglaban ninyo. Hindi na muling mangyayari ito. Sa mga sumunod na linggo, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ignacio at ang kanyang extradition pabalik sa Pilipinas ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ang pagbagsak ng Golden Boy ng business world ay naging isang pambansang usapin. Ngunit si Isabela ay nanatiling malayo sa lahat ng ingay. Hindi siya nagbigay ng anumang panayam. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa isang bagay na mas mahalaga. Isang araw, nag-file siya ng leave of absence sa kumpanya at nagmaneho ng mag-isa papunta sa isang beach sa Batangas. Isang lugar na madalas nilang puntahan nung bata pa siya. Naglakad siya sa dalampasigan, walang sapin sa paa. Ang bawat alon na humahalik sa kanyang mga paa ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang bawat yapak na iniiwan niya sa buhangin ay agad ding binubura ng tubig. Isang simbolo ng pag-iwan sa nakalipas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan, isang payapang kalungkutan, isang malayang katahimikan. Hindi na siya ang asawang biktima, hindi na rin siya ang reynang naghihiganti. Siya na lang si Isabela. At sa ngayon, iyon ay sapat na. Nang bumalik siya sa Maynila, mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa mansyon, tumawag si Attorney Romero. Isabela, lumabas na ang hatol, sabi ng abogado. Huminto sa paggalaw si Isabela. Ano ang sentensya? Dahil sa bigat ng ebidensya, he was found guilty on all counts. Large-scale estafa is a non-bailable offense. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong. Tumango si Isabela kahit hindi siya nakikita ng abogado. Salamat, attorney. Salamat sa lahat. Pagkababa niya ng telepono, isang pakiramdam ng tuluyang pagsasara ang kanyang naramdaman. Tapos na talaga. Kinagabihan, habang nagkakape siya sa kanyang study, dumating ang mail. Kabilang sa mga sulat para sa kumpanya at mga bill, may isang sobre na kakaiba. Isang murang puting sobre.
Ang selyo ay mula sa Bureau of Corrections. Napatitig siya rito. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Ang sulat kamay ng lalaking minsan niyang minahal at pagkatapos ay kinamuhian ng buong puso. Isang liham mula kay Ignacio mula sa loob ng bilangguan. Hinawakan niya ang sulat. Malamig, mabigat. Pinag-isipan niya kung ano ang gagawin. Pupunitin ba niya ito? Susunugin? O babasahin? Matagal siyang nakatayo roon. Hawak ang huling piraso ng kanyang basag na nakaraan. Hindi sigurado kung handa na ba siyang harapin ang kung anumang nakasulat sa loob nito. Isang taon ang lumipas. Ang Sandoval Holdings sa ilalim ng pamumuno ni Isabela ay hindi lang nakabangon, ito'y lumago nang higit pa sa inaasahan. Ang kanyang talino sa negosyo na minana niya sa kanyang ama na sinamahan pa ng isang bakal na determinasyon na hinubog ng kanyang mga pinagdaanan ay naging isang formula para sa tagumpay. Naglunsad siya ng mga bagong proyekto, pumasok sa mga bagong merkado at nakuha niya hindi lang ang respeto ng business community, kundi pati na rin ang tiwala at katapatan ng kanyang mga empleyado. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakakilala at pinakahinahangaang babae sa mundo ng korporasyon sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat, isang kwento ng pagbangon mula sa pagkakanulo. Ngunit sa likod ng mga headline at mga parangal, si Isabela ay nanatiling pribado. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa opisina, muli niyang nakita ang sobre. Ang liham mula kay Ignacio. Sa loob ng isang taon, nanatili itong nakatago sa isang drawer, hindi bukas. Naging isang paalala ito ng isang pinto na hindi pa niya tuluyang naisasara. Kinuha niya ito. Tinitigan. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Ang naroon na lang ay isang mahinang kuryosidad. Dinala niya ang sulat sa balkonahe. Sa parehong lugar kung saan siya umiyak noong gabing nahuli si Ignacio. Ngayon, ang hangin ay mas banayad. Ang tanawin ay mas maliwanag. Hindi na niya kailangan pang basahin ang nilalaman. Hindi na mahalaga kung ito man ay puno ng pagsisisi, pagmamakaawa o paninisi. Ang mga salita ni Ignacio ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang pagpapatawad na kailangan niya ay hindi para kay Ignacio. Ito ay para sa kanyang sarili. Pagpapatawad sa kanyang pagiging bulag. Pagpapatawad sa kanyang pagtitiwala. Pagpapatawad sa panahong hinayaan niyang ang paghihiganti ang magdikta sa kanyang buhay. Kumuha siya ng isang lighter mula sa kanyang bag. Sinindihan niya ang gilid ng sobre. Dahan-dahan, nilamon ng apoy ang papel. Kinakain ang mga salitang hindi na niya kailanman mababasa. Pinanood niya itong maging abo at habang ginagawa niya ito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, isang nabangiting mapayapa, isang nabangiting malaya. Ang abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin na wala sa kalawakan ng syudad. Kasama nito ang huling bigat ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na buwan, isang bagong Isabela ang lumabas. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas magaan na ang kanyang pagkatao. Nagsimula siyang gawin ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Nagpunta siya sa isang art gallery, nanood ng isang concert, at isang araw, ginawa niya ang isang bagay na nagulat sa lahat. Ginamit niya ang isang malaking bahagi ng kanyang personal na yaman para magtayo ng isang foundation, isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng emotional at financial abuse. Tinawag niya itong Project Pag-asa. Sa araw ng paglunsad nito, tumayo siya sa harap ng maraming tao, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang survivor. Lahat tayo ay may mga sugat, sabi niya sa kanyang talumpati. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung paano tayo nasugatan, kundi kung paano tayo naghilom. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtulong sa iba na muling makabangon. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng bagong kahulugan.
Hindi na ito umiikot sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagbibigay ng pag-asa. Hindi na niya hinanap ang pag-ibig mula sa iba. Natagpuan niya ang pag-ibig at pagpapahalaga sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Ma'am," sabi ng boses ng kanyang sekretarya, "pasensya na po sa abala." "It's okay, Ana. What is it?" "Ma'am, may isang ginoo po na naghihintay sa lobby." Hindi po niya sinabi ang pangalan. Nag-atubili sandali ang sekretarya. Pero sabi niya, isa raw po siyang dating kaibigan. Napakunot ang noo ni Isabela. Isang dating kaibigan? Wala siyang maisip na sino man. "Did he leave a message?" Tanong niya. "Wala po, ma'am. Pero sabi po niya, pakisabi na lang daw po na natutuwa siyang makita kang muling nakangiti." Natigilan si Isabela. Ang mga salitang iyon, isang malayong alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang kaibigan mula sa kolehiyo. Isang taong laging nandyan sa tabi niya bago pa man dumating si Ignacio. Isang taong nawalan na niya ng koneksyon nang maging abala siya sa kanyang perpektong buhay may asawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit pagkatapos, isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng intriga, ng posibilidad, ng isang bagong simula. Tumingin siya sa bintana, sa abot-tanaw, kung saan ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng isang magandang kulay kahel na sinag ng pag-asa. Ang unos ay tapos na, at bukas, isang bagong umaga ang naghihintay. Sa pagtatapos ng kwento ni Isabela Sandoval, malinaw na ipinapakita sa atin na ang pagtataksil, kahit gaano pa ito katalinong itago, ay may hangganan. Ang mga taong ginamit ang pag-ibig at tiwala upang magnakaw ng yaman at dangal ay hindi nakatakas sa hustisya. Sa huli, sila mismo ang nagbayad ng pinakamabigat na halaga. Samantala, ang isang babaeng winasak ng kasinungalingan ay muling bumangon, hindi upang maghari sa galit, kundi upang piliin ang kapayapaan at mas makabuluhang buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi sa muling pagsilang, sa kakayahang bitawan ng puot upang iligtas ang sariling kaluluwa. Natutunan ni Isabela na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang kaaway na bumagsak, kundi ang magising isang araw na magaan ang puso at malinaw ang layunin, handang tumulong sa iba, sa halip na sirain. Ngayon, mga minamahal naming tagapakinig, nais naming itanong, kung kayo ang nasa kalagayan ni Isabela, pipiliin ba ninyo ang gumanti o ang magpatawad para sa sarili ninyong kapayapaan? Naniniwala ba kayo na may buhay pagkatapos ng matinding pagtataksil? Kumusta po kayo ngayon? Sana'y ligtas at matatag kayo sa kabila ng mga pinagdaraanan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Narito kami, tunay na nagmamalasakit at laging handang makinig sa inyong kwento.